Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa social media, no? Magandang umaga din sa inyo at magandang hapon or magandang gabi or anumang oras ninyo ito napapanood, no? Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa Judgment Seat of Christ, no? Dahil yung last Sunday ay natapos na natin yung rapture. Ano ba ang rapture? Ito naman ay Judgment Seat of Christ. Kasi ang sequence ng Panginoong Hesus, magkakaroon ng Judgment Seat of Christ after the rapture, no? After the rapture. Bago po tayo mag-start, no? Tayo muna ay manalangin, no? Sumunod na lang kayo, no? Sumunod tayo lahat. Salamat, Panginoon, sa linggong ito. At sa iyo po ang lahat ng papuri. At sa aking pagtuturo, Panginoon, iyong salita mo po lamang ang masunod. Itago mo po ako at ikubli sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Kung ano man, Lord, ay yung mga judgmentalism na mga comment, akin pong isinisaway at itinataas po sila, Panginoon, sa iyong sa iyong kagandahang loob na sila ay palawakin mo ang kanilang mga puso at isipan at buksan mo din po ang kanilang bigyan mo sila ng espiritu ng pakikinig para mabuksan ang kanilang mga puso at isipan na para tumagos ang iyong salita sa kanilang espiritu at kaluluwa at ito ay kanilang maintindihan dahil ang turo mo po ay ito ay revelation from Jesus Christ through Apostle Paul at ito rin ay magbibigay ng kapahayagan sa kanila because faith is base sa pandinig, Panginoon. Faith comes hearing. Lord, ipinagkakatiwala ko po sila sa iyong banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen and Amen. Ito ay tinatawag na grace and judgment, no? The judgment seat of Christ. Ano ba ang judgment seat of Christ? Ito kasi ay pinaka-controversial na issue, no? Maraming religion kasi na nagdudulot ito ng mga katakot-takot sa kanilang mga members, no? Hindi nila naiintindihan. Bakit? Kasi hindi ko naman sila hinusgahan pero marami talaga mga Bible teacher, no? Mini Christian, born again pastor, no? Hindi talaga nag-aaral ng maayos, no? Hindi sila gumagamit ng rightly dividing of scripture at hindi sila gumagamit ng proper hermeneutics, no? Hermeneutics, ito ay sangay ng karunungan na rules and principle na tinuturo ng Biblia. Tinuturo din ito sa Bible School, no? Tinuturo ito sa Bible School, no? Iwan ko lang bakit hindi nila ito ina-apply sa kanilang local church, no? Kasi ito daw ang judgment seat of Christ daw, no? Kung kahit naligtas ka na, kanilang explanation kasi, sila kasi ang gumagawa ng explanation, no? Para sa kanila, pag namatay ka daw, lahat ng kasalanan or bad side mo or good side mo, huhusgahan yun at huhusgahan ka sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Pag hindi ka nakapasa, mapupundaw ka daw sa impyerno. Tama ba yun? No, tama ba yun? Ito ay nagdudulot ng takot sa mga believers, no? Hamakin mo, believers na, mayroon ka pang tsansa na mapunta sa hell, no? Babangga po tayo sa turo ng Biblia. Kasi mayroon sila mga binabanggang verse, no? Babangga po tayo sa Romans. Sinabi kasi ng Romans 8, chapter 8, verse 1. Kaya nga hindi nahatulan maparusahan ang mga nakapag-isa kay Kristo Jesus. Ano ba ibig sabihin dito? Ang lahat, meaning to say, ang lahat ng tumanggap na sa biyaya ng kaligtasan ng Panginoon at kung na kay Kristo ka na, nakipag-isa ka na kay Christ, wala nang judgment sa iyo. Ang judgment pa ay para na lang yan sa mga unbelievers, no? At mayroon pa isang talata dito nagpapatunay, no? Kung meron ka na, kung na kay Kristo Jesus ka na. John chapter 5 verse 24. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nanalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan, no? Kung nakakay Kristo ka na, no? Kung genuine believers ka na, either mamatay ka once lang or hindi pa. Kasi kung unbeliever ka, kapag namatay ka, dalawang bisis ka mamatay. Una sa physical at saka yung spiritual doon sa hell, no?
pangalawang kamatayan. While kung ikaw ay genuine believers na kay Christ ka na, either mamamatay ka ng once lang by physical, after ron wala ka ng kamatayan kasi inilipat ka na sa kamatayan. Dahil ang kaparusahan na dapat para sa atin ay pinataw na sa dugo ang katawan ni Christ, no? 2 Corinthians 5:21, no? In him no sin and he became sin, no? Because of our sin, no? Jesus Christ He died for our behalf, no? Kahit wala siyang kasalanan, siya ang naging kasalanan mismo dahil sa atin, no? Sinalo ni Jesus Christ ang ating mga kasalanan, no? Kaya ang ating kaparusahan sa impyerno, dapat na tayo ang magdusa doon, inako ni Christ yun. At hindi ka na sisingilin ng ama kapatid. Dahil kung sisingilin ka pa na ama, we call this child abuse, no? Ito po ay double jeopardy. Ano bang ibig sabihin ng double jeopardy? No, it is a height of injustice, no? Ito ay height of injustice, no? Kasi meron ng, like for example, meron ng nakulong, meron ng nahusgahan, tapos ikaw, walang kasalanan, no? Isasama ka pa sa kulungan. Hindi na pwede yun kasi double jeopardy na yun. Yun ang ginawa ni Kristo. Siya na ang sakripisyo ng lahat ng kasalanan sa buong mundo, no? John 3:16, no? Siya na ang nag-ako ng ating kasalanan, no? That is why, no? Wala nang judgment sa mga genuine believers. Wala nang judgment, no? Maliwanag po yan sa Romans 8:1 at sa John 5:24. Wala nang judgment, no? Ang ibig kasi sabihin ng judgment seat of Christ, no? Basahin natin. 2 Corinthians 5, chapter 5, verse 10 NIV. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. Ito kasi ay mga ibang pastor kasi nagtuturo, pag binabasa kasi nila itong whether good or bad, ito daw yung bad side at masama daw. No, basahin natin mabuti. That each one may receive what is due him for the things done while in the body. No, yung na-receive dahil ang kaligtasan ay regalo. While tapos mong maligtas, nag-serve ka sa Panginoon. Pag nag-serve ka, no, ito kasi ang basihan kasi ng Panginoon ay kung ano ang motibo mo. Iba kasi yung ang ibang motibo nila, no. Kasi hindi naman lahat nagsisimba sa church ay si Kristo ang sinisimba ang Panginoon, no. Dahil kay Kristi or kay Christ o sa iba ang kanilang mga motibo, no. Ang husgahan dito, whether good or bad, hindi naman ibig sabihin na whether good and bad, hindi naman conditional. Ito ay prescription, no. Masama man o mabuti, like for example, kasi meron talagang nagsiserve sa Panginoon ay nagtitipid, no. Nagtitipid sila. Like for example, kung ikaw ang nagbibigay sa iyong ikapo, no, merong nagbibigay na, no, higit pa sa ikapo ang kanilang ibinibigay, no, sa kanilang tithes and offering. Yung iba naman nagbibigay pero konti lang, pero masakit sa kalooban, no, napipilitan. Kaya kung magbigay ka kapatid ng hindi napipilitan, kusang loob at mayroong pagmamahal, no, kasi nagbibigay ka kasi ligtas ka na, nagbibigay ka na kasi blessed ka na. Yun po, example ko lang po yun. Like for example, ang iba yung nagsimba lang sila, no, hindi na sila like for example, prayer meeting, hindi na sila house church, like for example, nag-disciple, yung mga ganun ba, hindi nagtitipid sila, kontento na sila sa simba lang. Yun ang huhusgahan ng Panginoon, no? Huhusgahan nyo ng Panginoon. While you are in the body, kung ano ang yung ginawa, no? Kung ano ang yung pinagpapagal, lahat yun ay bibigyan ng karapatang reward, no? Base sa pangako ng Panginoon sa kanyang salita, no? Kung ikaw man ay matapat na naglilingkod sa Panginoon, kung ikaw man ay matapat na nagbibigay, kung ikaw man ay matapat na nagdi-discipleship, kung ikaw man ay matapat na nagbibigay sa iyong kapwa, lahat ng yun, at kung ikaw man ay matapat na nagsisimba, no? Lahat ng yun ay mayroong ay karapatang reward, no? Sa pagharap natin sa Panginoong Jesucristo. Mayroong interesting word ito. Judgment seat of Christ. Ano ba ang judgment seat of Christ? Kasi ang ginagamit natin na Bible ngayon ay translation at ito ay paraphrase translation. Kasi mayroon talagang original text ang Biblia. Ito ay sa Old Testament, Hebrew word, at ang New Testament ay Greek. No, babalik tayo sa Greek, lalong-lalo na pag doktrinal ang ating turo. Babalik talaga tayo sa Greek, no.
judgment seat. Ang Greek word niya ay bima. By simply means raise, platform, prominence, dignity, or honor. Yun po ang ibig sabihin ng judgment seat. Bima, no, prominence, dignity, or honor. Kasi ang basihan kasi ng iba, no, sa iba nagtuturo, no, itong judgment seat of Christ daw, ito nga, sinabi ko kanina, no, husgahan kung base sa iyong mga kasalanan, no, na nagagawa, yun naman kanila, sa kanilang pagtuturo, yun ang tinatawag na perverted gospel, mixture. Yun ang kanilang turo, no. Huhusgahan ka daw, pagkamatay mo, pagharap ka na kay Christ, huhusgahan ka base sa iyong mga gawa, bad side or good side. Yun ang kanilang teaching, no, base sa kanilang interpretation. Pero yun po ay contradict, yun. Hindi po yun turo ng Biblia, turo po yun ng religion, no. Judgment seat of Christ, bima judgment, it is not condemnation, it is a remuneration by simply means awarding ceremony. Awarding ceremony. Awarding alive and resurrected Christian will be caught up and awarded accordingly. After the rapture, ang sequence niya mayroong awarding ceremony. Ito ang tinatawag na bima judgment, no? Kasi ang kaligtasan ay regalo. Lahat ng papasok sa langit, pagpasok sa langit ay libre. Mayroong mga genuine believers, dalawa kasi yun. Dalawang believers ang papasok sa langit. Ang isa, mayroong award. Ang isa, wala. Like for example, kung nag-aaral tayo. Like for example, grade 12 ka na. Malapit ka na mag-graduate, no? Hindi lahat may honor student. Hindi lahat honor student. Pero lahat gagraduate, no? Yun din ang sa bima judgment. Hindi lahat mayroong reward. Mayroong hindi, walang reward pero pasok pa rin, no? Na patutungo pa rin sila, no? Because you want, if you receive Jesus Christ at pinaniniwalaan mo ang kanyang tinapos na gawa sa krus, heaven is your final home, no? Yun lang magkatalo-talo ang mga believers sa reward, no? Base sa iyong, you are serving in the Lord, no? Base sa iyong matapat na paglilingkod, no? Bima judgment will be immediately following the rapture, no? Sinabi ko nga kanina, no? Pagtatapos ng rapture, ang sequence niya, susunod ang bima judgment. Only the believers will be judged at the bima judgment. Ang bima judgment ay exclusive lang sa mga genuine believers. Hindi po kasali dito ang mga unbelievers. Ito ay exclusive lang sa mga believers. Kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo at tinanggap mo siya, ikaw ay believers na. Whether you are Jews or whether you are Gentiles. Kahit ano ka mang, religion ang sinaang, ikaw ay nabilong. Kahit anumang denomination ka, o kung anumang kongregasyon ang iyong sinasakupan ngayon, kahit anong grupo ka nabilong, ikaw ay believers kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo at pinampalatayaan mo ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay believers. The Lord Jesus Christ will be the judge at the bima judgment. Ang huhusga po dito sa harapan ng bima judgment, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ang huhusga. The purpose of bima judgment is to reward the believers quality service to God, no? Hindi naman na sinasabi dito nga quantity. Ito ay ang basihan ng Panginoon ay quality, no? Quality. Kaya sinabi ko nga kanina, di ba? Dapat kung magsiserve tayo sa Panginoon, hindi yung nagtitipid, no? Kahit magsiserve ka na, kahit ordinaryo kang tao, pwede ka mag-serve na sa Panginoon na mayroong quantity, no? Kung ikaw ay matapat na naglilingkod. Yung hindi napipilitan ba? Yung kusang loob na nagsiserve sa Panginoon na hindi napipilitan. What would be the basis in giving rewards at the bima judgment? Ano ba ang basihan ng Panginoon sa pagbibigay ng reward sa bima judgment? 2 Corinthians 5:10 and NIV. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. No, meron kasing Greek ito. Ang Greek word kasi ng good, agathos, by simply means worthwhile. Ito ang worthy. Ito ang ginatawag na
Ito ay kung sa like for example, ito ay gold, ito ay silver, costly stone. Or ang Greek word ng or, ito ay Greek IT or wither. Hindi naman ito description, ito ay prescription. Ang Greek word ng bad ay by simply means Paulus worthless. Ito yung naglilingkod sa Panginoon na napipilitan, yung mga nagtitipid sa kanilang paglilingkod will in the body, while you are in the body of Christ. No? Bad, ang Greek word niya, ulitin ko, Paulus, by simply mean worthless, walang kabuluhan, walang halaga, not morally evil. Hindi ito, hindi naman ito ibig sabihin na napaka-evil. No? Hindi ang ibig sabihin lang, babawan lang natin, ito ay walang halaga. No? Naglilingkod ka dahil meron kasing naglilingkod na napipilitan, no, nagtitipid, no, hindi bukal sa kanilang puso, no, napilitan lang ba? Yun ang tinatawag na worthless, no. Sayang ang paglilingkod mo kung ikaw ay napipilitan lang. Walang kusang loob, walang pagmamahal. Ang ibig sabihin kasi ang Greek word mura evil talaga, yung ethical evil talaga, intentional evil, ito ay takos, paneras, no. Magkaiba po ang Paulus sa takos at paneras. Yung evil talaga, yung takos at paneras. 1 Corinthians chapter 3 verse 11 NIV. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ, no? Like for example, kung builders ka, gumagawa ka ng building, siyempre, anong unahin mo? Siyempre, yung pundasyon, di ba? Ganito din, sa pagsiserve mo sa Panginoon, meron ka ding foundation, di ba? Sino ang sinasabing foundation dito? Sino ba ang sinasabi ng verse? No, only Jesus Christ the foundation. Si Jesus Christ ang foundation, di ba? Yung nagtuturo si Christ, no? Sa ibabaw ng pato, ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ibig sabihin, yung batong yun ay si Jesus Christ. Siya ang foundation. While you are in the body, tayo ay part ng body ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ulo ng iglesia. Hindi yung iglesia na tinuturo ng religion. Hindi ay tinayo ng tao. Ito ay tinayo ng Diyos. Ito ay tinayo ng Diyos na buhay. No, Jesus Christ, no. Si Jesus Christ ang tumayo, itinayo niya ang iglesia. Iglesia by simply means believers. Whether you are Jews or Gentiles, isa ka sa believers. You are part of the body of Christ. 1 Corinthians chapter 3 verse 12 NIV, ulitin ko, no. If any man build on this foundation using gold, silver, costly stone, ito yung sinasabi kong worthy, worthwhile materials, no, non-combustible, by simply means agatos, no, non-combustible, hindi nasusunog, ito ay hindi nasusunog. Like for example, ang gold, silver, costly stone. Ang gold kasi kung isusunog mo yan sa apoy, dadaan sa apoy, di ba? Yung mga nagmimina, mga minero, bago yan ibulmil, yung sa minahan ba? Sa mga sa babato, yung gold, no? Yung mga pino na gold, ano yan, bulmil, no? Pagkatapos ng bulmil, gilingin. Pagkatapos gilingin, bibigyan niya ng ano tawag dito? Yung mercury. Pagkatapos, ano yan, yung gold, no? Halo doon. Pagkatapos yan, ano yan, ipapayra, lulutuin. Pag lulutuin yan, hindi yan matutunaw. Gold pa rin yan. Ganon din ang paglilingkod mo sa Diyos, no? Kasi yung matapat mong paglilingkod sa Diyos, kasi ang huhusga kasi sa ating paglilingkod, yun ay ang salita ng Diyos, no? Ang salita ng Diyos ay simbolo siya ng kalayo, fire, no? Apoy, simbolo ng apoy. While yung iba sa naglilingkod sa Panginoon, yung ginagamit nila yung wood, hay, or straw. Ito yung worthless material. By simply means sa Greek word Paulus, ito yung by simply means combustible. Ito yung mga nasusunog. Ito yung mga worthless material. No, walang kwentang pundasyon, no, walang kwentang mga materials na ginamit mo. Kasi yung naglilingkod na yung matipid ka, no, like for example, yung nagbibigay ka, no, ang tipid-tipid mo, masakit pa sa iyong kalooban na magbigay ka para sa gawain ng Panginoon. Like for example, yung nagsisimba ka, no, magsisimba ka lang kung gusto mo, nagtitipid ka, no. Like for example, kung
hindi ka inuutos sa mag-disciple, hindi ka nag-disciple, no? Kung nagdi-disciple ka ng kusa, yun ay tinatawag na gold, silver, and costly stone, no? Mayroon yung reward. 1 Corinthians 3, chapter 3, verse 13 NIV. His work will be shown for what it is, because the day will bring it to light, it will be revealed with fire. Oh, ito na sinasabi ko kanina. Lahat ng ating trabaho while in the body, no? Ito ay titis ito ng apoy, no? And the fire will test the quality of each man's work, no? Ito ay ititest ng apoy, salita ng Diyos, no? Just like fire, no? Ang salita kasi ng Diyos ay just like a fire, no? Sinasabi ng talata dito, no? Like for example nga, sinasabi ko kanina, yung gold, no? Ilulutuin sa gamit ng apoy. Ganon din ang ating paglilingkod sa Panginoon, no? Isasalang yan sa salita ng Diyos na may apoy ang salita ng Diyos. Pag hindi yan nakapasa, yung gumamit ka ng mga worthless material, masusunog yan. Pero ang ginamit mo ay ang worthy material, worthwhile material, hindi yan masusunog, no? Dahil ang pundasyon mo ay si Jesus Christ, no? Kapag ang pundasyon mo kay si Jesus Christ, no, never talaga yan masusunog ang iyong ang iyong pinaglilingkod sa Panginoon, no? The Word of God, the fire refers to the Word of God, no? Ang salita ng Diyos ay by simply means ito ay nag-refer sa apoy, no? Ang salita ng Diyos. Lahat ng ating pagpapagal at paglilingkod, mayroon yung karampatang reward sa Panginoon. Kung ikaw man ngayon, kapatid, ay matapat na naglilingkod sa Panginoon, mayroon yung reward pagdating ng judgment seat of Christ. Ang great word niya ay Bema Judgment, no? Huwag po kayong matakot sa sinasabi ng religion na pagkatapos mong mamatay, husgahan ka base sa iyong gawa, no? Mali po yun, mali. Mali sila ng turo, mali talaga yun. Kasi hindi sila nagdi-divide ng scripture at hindi sila gumagamit ng proper hermeneutics, no? Speaking of hermeneutics, no? Is the science and art which of the meaning of the text by discover, no? Kailangan talaga nating i-discover yan, no? Kung mayroon mga controversial issue ang Biblia, hukayin din natin sa Biblia at Biblia din ang sasagot, no? No? Like for example, sa atin ito, marami kasi nagtuturo lang, nag-i-issue sila sa paraphrase at saka sa translation Bible, no? Sinasabi ko, once again, no, mayroong original text ang Biblia, no, which is Greek, no? Bumalik talaga tayo sa Greek, babalik tayo sa Greek. Dahil ang Greek text, yon ang totoong Biblia, yon ang totoong sinasabi ng salita ng Diyos, no? Salamat, no? Dito lang muna ako hinto dahil mataas-taas pa ito, no? Salamat po sa nakikinig. Salamat sa patuloy na nagtuturo, no? No, huwag po tayong matakot dahil ang judgment seat of Christ ay exclusive lang sa mga genuine believers, no? Kapag ikaw ay naniwala na kay Kristo at ikaw ay tinanggap na sa kanyang libreng kaligtasan, no? Isa ka na sa believers, kapatid, no? Isa ka na sa maliligtas. Kasama ka sa rapture, kasama ka sa Bema Judgment, no? No? Napaka-amen talaga, no? Glory to God, no? Amen talaga, no? Glory to God, no? Ito ay papuri ng Diyos, no? Salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang nag-perform sa libreng kaligtasan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang nag-perform sa blessing in favor ang ating Panginoong Jesucristo. Ang nag-perform na tayo ay mapatawad sa ating kasalanan forever, ang nag-perform ang ating Panginoong Jesucristo. At ang nag-perform sa ating kagalingan, sa ating mga sakit, ang dugoang katawan ni ating Panginoong Jesucristo, no? Lahat siya ang nag-perform. Even ang mga utos ng Ama, no? Ang mga utos ng Diyos, siya ang nag-perform, no? Dapat, kapatid, ipanatag mo ang iyong kalooban. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Di ba? Tama naman talaga si Christ, no? Wala nang burden sa atin. Kapag ikaw ay believers na wala nang burden, no? Wala nang nagpabibigat. Kasi ito kasi yung mga religion, no? Hindi sila ma-feeling. Sila ang papabigat sa mga tao. Sila, no? Ano ba ang sinasabi ni Christ, no? Lahat ng mga nabibigatan, pumunta kayo sa akin at ang aking pamato ay magaan lang. At halik kayo at mag-aral kayo sa akin, no? Ganon, di ba? Hindi naman sinasabi niya mabigat ang kanyang pamato. Yun ang sinasabi niya. Tama, no? Lahat ng utos ng Panginoon, siya ang gumawa sa
performance ng salvation, siya ang gumawa. Sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, siya ang gumawa. Sa blessing and favor, siya ang gumawa. No, lahat siya ang gumawa. Kaya ang tama ang sinabi niya, di ba? Bakit hindi ito tinuturo ng mga pastor? Bakit hindi ito tinuturo sa church? Bakit hindi ito tinuturo na di ba? Ang nagpapabigat lang ay religion, di ba? Maraming mga pastor na sunod-sunuran sa religion. Yun po ang masakit na katotohanan, no. Dapat na tayong meron tayong we are a pre-moral agent na dahil kay Christ, no. No, pinalaya na tayo ni Kristo, no. Tama ang sinabi ni Christ, no. Lahat ng mga nabibigatan pumunta sa kanya. Kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, wala nang burden, no. Wala nang burden. You need to be a free life, no. Kailangan mo na mag-enjoy, kapatid, kasama ang iyong pamilya in a good way. Hindi naman sinasabing in a bad way, in a good way, no. Mag-ano ka na, magpakasaya ka, kasama ang iyong pamilya, hindi yung andyan ka sa church, no, halos buong 1 week ka na sa church, no, wala ka nang panahon sa iyong pamilya, no. Mali naman yun, mali yun, na yun po ay mali, no. Yung iba kasi, puro prayer and fasting, no, puro, mayroon pang iba, puro ano na lang, no, they are crazy about numbers, no. Kung wala kang 12, no, wala kang 11 disciple, no, kulang ka pa, kulang ka sa bigay, kulang ka sa simba, yung mga ganun ba, kulang ka sa commitment, kulang ka sa commitment, yun po ay tinatawag na religion. Religion po yun. Babangga po yun sa doctrine ng pag-abot sa pananampalataya nating Panginoong Jesucristo. Di ba? Anong sabi niya? Uulitin ko. Lahat ng mga nabibigatan pupunta sa akin at ang aking pamato ay magaan lang. No? Tama si Christ. Tama si Christ. Babangga tayo doon. No? Mali kasi, no? Ito naman kasing mga religion, no? Pinipili tayong inaatang sa atin ang mga burden na wala namang burden, no? Lahat ng burden ay inako na yun ni Christ, no? Si Christ nung 2,000 years ago, inako na lahat yun ni Christ, no? Kapatid, salamat, no? Mataas-taas na, salamat. At bago ako mag-inap, no, bibigyan kayo ng Panginoong si Kristo na ito ay divine appointment na libreng kaligtasan, kapatid. Sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap at ikaw ay isa sa maliligtas, ikaw ay isa sa mararapture, ikaw ay isa sa papasok sa Bema Judgment, no? Simple lang, madaling kausap ang Diyos. Ang mahirap kausap dito, ang religion. Ang religion at ang religion na mumuno ang tao, no? Ang tao ang pinakamahirap kausap pagdating sa kaligtasan. Sumunod ka, kapatid, ariin mong iyong panalangin ito. Ama, salamat po, Panginoon, sa linggong ito. Narinig ko po ang magandang balita na mayroon pong libreng kaligtasan at mayroon pong rapture at mayroon pong Bema Judgment sa iyong performance sa Kalbaryo, sa krus. Ako po ay makasalanan, lumalapit po ako sa inyo. Hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili. Ako po ay mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Salamat po, Panginoon. Simula po sa oras na ito, ikaw po ay aking tinatanggap bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At salamat po at ako ay pinatawad mo na. At ako ay iniligtas mo na forever. At ako ay sinulat mo na sa iyong aklat ng buhay bago mo pa likhain ang mundo. Salamat po, Panginoon, sa iyong libreng pagpapagal at pagmamahal sa amin na walang kondisyon. Salamat po sa aming banal na espiritu na mayroon pong biyaya na kapahayagan. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Ako na lang po mananalangin sa Ama. Ama, salamat po sa oras na ito, sa aming sasamba sa iyong pangalan. Sa lahat ng papuri po, ikaw lang aming ang itinataas at aming Panginoong Jesucristo dahil siya po ang nagsakripisyo lahat. Siya po ang nag-perform sa libreng kaligtasan. Siya po ang nag-perform sa libreng kapatawaran sa aming kaligtasan forever. Siya po ang nag-perform sa healing and pabor sa aming mga sakit sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pabor at blessing, Panginoon, na unlimited. Salamat po, Panginoon, sa utos ng Ama. Ikaw po ang nagsunod, Ama, Panginoon. Yun po ay perfect, Panginoon. Yun po ay tinatawag na plero sa Greek. By simply means, kami ay complete once na kami ay nakipag-isa sa iyo. At salamat po, Panginoon, kapag kami ay nasa iyo, kami ay hindi nahuhusgahan. Salamat po, Panginoon, at kami ay kasama sa Bema Judgment. In Jesus' name, amen and amen. Yun lang po. Charito po. At happy Sunday po sa lahat. Stay blessed at magpakasaya kayo kasama ang inyong pamilya. No? Ibabalik ko na kay Pastor.